Kasi Opo. gina-justify ni Claire Castro eh. Alam mo yun, napakapalad natin sa pagtatalaga kay Claire Castro. Napakababaw na abogado eh. Na napakadali mong kontrahin at salagin yung kanyang mga argumento. Hindi ka narapan eh. Anyway, babalik tayo Aray ko. dito sa ICC. Yun ang pananaw namin, Opo. pati sa PDP, na talagang walang jurisdiction ito. Bangladesh. Kundi ba talaga sira ang ulo nitong administrasyon na ito? Palilitis mo sa mga banyaga na hindi naman nila alam kung anong nangyayari sa Pilipinas, kung bakit nangyari yung drug war. Kaya kalokohan itong ICC ito talaga eh. Hindi na ba tayo nahiya sa sarili natin? Oh my Hindi God. ba mga banyaga nag-aakusa sa dating Pangulo natin na ginawa lamang ang kanyang trabaho? Oo. Hindi nila alam ang sentimento ng mga Pilipino. Lilitisin mo yung Pangulo ko. Yun nga po. Ina mo, di ba? Yes. Pinapanood ko nga yung confirmation hearings doon sa ICC. At doon mo makikita na yung mga kine-claim nila 30,000, 36,000 na hindi malaman. Alam mo ang inano lamang nila, ang sila-charge lamang nila laban kay Pangulong Duterte Ano po? na di umano'y mga pagpaslang daw. Umpisa nung ano pa, mayor pa siya, 78 lang. Ganon? 36,000, 78 lang palang i-prove nyo. Paano naging crimes against humanity yun? Wala. Crimes against humanity kasi, yung mga massacre, dahil, number one, sa relihiyon. Halimbawa, lahat ng mga Agripayano, papatayin ko! Ikaw ay pumatay dahil sa relihiyon. Yung ginawa ni Hitler, Opo. doon nga nauso yung crimes against humanity eh. Basta Hudyo ka, papatayin ka. Di ba? Opo. Yung mga general niya, pinagpay, sabi 6 million daw. Although, the exact figure is not known. Sabi 6 million daw. Dahil lamang ikaw ay Hudyo, ikukulong ka, pahihirapan ka. Opo. Or number 2, political belief. Dahil lamang ikaw ay pinklawan o dilawan, ay pinahihirapan ka. Yun ang mga crimes against, or genetics, yung ethnicity. Halimbawa, ganito ko sa mga Kabampangan, lahat ng Kabampangan, uubusin ng crimes against humanity. Ito, sino bang mga napaslang? Yung mga drug pushers sa sinasabing nanlaban. Opo. Ang drug war po hindi confined sa Pilipinas. Sa Amerika, ang daming napatay because of the drug war. Sa Mexico, sa Colombia. Di ba? Opo. Wala naman na-charge. Kaya kalokohan itong ICC ito talaga eh. At tama na hindi natin kilalanin ng jurisdiction. Can you imagine? Parang every minute napanood ko, sinasampal ako. Bakit? Dahil ang kababayan ko ay nililitis ng mga banyaga. Hindi na ba tayo nahiya sa sarili natin? Yung presiding justice hindi nga nag-i-English. Yes. Nagpa-Frances. Bago. Oh my Pero God. mga banyaga nag-aakusa sa dating Pangulo natin na ginawa lamang ang kanyang trabaho. Pagpalagay na natin, assuming without conceding, may mga abuso, dito mo litisin sa harap ng kanyang mga kababayan. Bakit palilitis mo sa mga banyaga? ibang Kundi lahi. ba talaga sira ang ulo nitong administrasyon na ito? Yung mga kababayan natin, meron nga drug pushing, di ba? Yes. Sa ibang bansa, yung mga OFW, pumatay, di ba? Nagnakaw, nakulong. Opo. Okay. Lahat ginagawa natin para mapabalik dito. Yeah. Yung dating Pangulo na ginawang safe ang Pilipinas. Ipalilitis mo sa mga banyaga na hindi naman nila alam kung anong nangyayari sa Pilipinas, kung bakit nangyari yung drug war. Correct. Na kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, ay baka naging narco state na tayo, parang Colombia dati. Malapit na, di ba? Malapit-lapit na eh. Hindi nila alam ang sentimento ng mga Pilipino. Lilitisin mo yung Pangulo ko. Yun nga po. Ina mo, di ba? Yes. Yan ang isang kasalanang hindi dapat nating mapatawad ang administrasyon ni Pangulong Marcos, na yung isang Pangulo na minahal natin, na buong termino niya, 6 na taon, ay approve ang mga Pilipino sa ginagawa niya. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Hindi natin aaprubahan nyo kung hindi naramdaman natin na tayo ay naging mas ligtas.
Mas Right. safe na wala yung kriminalidad, na bawasan ang corruption. Di ba? Opo. Umayos ang pamamalakad. Hindi mangyayari yun kung yung mataas na rating ni Pangulong Duterte kung hindi yun ang naramdaman natin at nakita Yes. natin. Hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng Pilipino. Yan ang nakikita. Opo. Hindi lahat nababayaran. Bakit ibibigay mo sa mga banyaga? Kung tingin mo may abuso, dito mo palitis. Parang si Pangulong Arroyo. Di ba? Nililitis. Nilitis dito, napawalang sala. Bakit ibibigay mo sa banyaga? Yun po mga kababayan, huwag niyong patatawarin kung may dalawang bagay na hindi dapat patawarin ang administrasyong ito. Hanggang sa susunod na eleksyon, ibinigay nila sa banyaga si Tay Digong at ninakaw nila yung floodgate kung saan maraming napinsalang mga pananim, maraming nalunod, maraming nasira mga gusali, mga ari-arian ng ating mga kababayan. Daan-daang libo nasira. Huwag po niyong patatawarin ang administrasyon na ito. At dahil po dyan ay tumanggap muna tayo ng report mula kay Patrol 38. Yes, Patrol! Yeah! Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari at driver ng isang Toyota Hilux kaugnay ng insidente sa Star Tollway noong January 30. Ayon sa LTO, biglang nag-full stop ang naturang sasakyan sa fast lane ng southbound lane malapit sa Tanawan City exit dahilan upang mapilitang biglang magpreno ang mga kasunod na sasakyan at muntik nang mauwi sa banggaan. Nakuha na ng video ang insidente at kumalat sa social media. Agad namang sinuspinde ng LTO ang lisensya ng driver ng 70 araw at inatasang isumite ito bago o sa araw ng pagdinig. Inilagay na rin sa alarm status ang sasakyan upang maiwasan ang anumang transaksyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inatasan din ang rehistradong may-ari at driver na humarap sa LTO, Intelligence and Investigation Division upang magsumite ng sinumpaang saraysay at ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving, kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang lisensya ng driver. Iginiit na siya ang kanilang paninindigan sa mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko para sa kaligtasan ng lahat ng mga motorista at publiko. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nagulat sa himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Yeah, mga kasama, nagbabalik tayo. Speaking of yung ICC. Opo. Alam mo sa Vietnam, sa YouTube, Yes. heavily regulated ang advertisement. 5 seconds lang. Pag nagbukas ka ng programa, any YouTube Talaga? channel, meron lang advertisement, 5 segundo lamang. Hindi pwede mo. Hindi pwedeng mahaba. Dito po, alam nyo, ito yung MaxiCare Opo. na produkto. Napakabastos ng ginawa nilang advertisement. Makakala nila natutuwa yung mga tao. Huwag nyong tatangkilikin itong MaxiCare. Bakit po? Nasa YouTube biglang papasok. At saka, madalas. At, di ba, usually, okay lang naman sa YouTube kung hindi ka naka-premium, may advertisement. Before, di ba, meron. Opo. Minsan, pag mahaba yung programa, kalagitnaan, di ba, nakalagay, skip in 10 seconds or 15 seconds. Ito po, pag pumasok, kung hindi paulit-ulit i-X, ang kulit ayaw mawala. MaxiCare. Hanggang hindi nyo, alam nyo, MaxiCare, kung sino man nag-isip niya, nakala nyo magaling, na ipinagduduldulan sa pagmumukha namin yung produkto nyo, nabibwisit po sa inyo. Hindi lang ako, pati mga kaibigan ko. Opo. Nanonood ka ng ICC live streaming bilang MaxiCare. Opo. MaxiCare. Nababastos po kami. Tanggalin nyo na yan. Araw-arawin ko kayong huwag tangkilikin niya kasi bastos kayo eh. Bakit? Oo, alam kong may advertisement, walang problema. Pero kung mamaya, kita mo pag nag-YouTube ako dito, paulit-ulit yan. Every 3 or 4 minutes siya. And then, ang hirap tanggalin. Hindi bali may mga advertisement, tanggap natin yon. Then, di ba nakalagay, skip. Opo. Ito hindi mo ma-skip hanggang hindi mo pinipisil ng pinipisil. Ang tagal. Paulit-ulit.
At saka makulit. Hindi po natutuwa, maxicare sa inyo, mabibwisit sa inyo, lalo po kaming hindi gagamit kasi buwisit kami sa inyo, bastos yung inyong advertisement. Okay. Yan ang katotohanan. Alamin nyo yan. Ala. Before Pero it's too attorney, late. paano yan pag malaki bayad nila? Kahit na. Ay, ganon? Di, okay lang. Sige, ituloy nyo. Walang tatangkilik sa inyo. Mabibwisit eh. Parang advice Meron nyo nga. tao Oo. nakikiusap sa iyo, 'di ba? Mapagbibigyan mo kung kinukulit ka, tatawagan Ayaw ka, mo na. pupunta ka, mabibwisit ka. Okay. Yun po 'yun. Napaka-obobs nung nag-isip niyang ad campaign ninyong 'yan. Kutusan nyo. Anyway, babalik tayo Aray ko. dito sa ICC. Iyon ang pananaw namin, Opo. pati sa PDP, na talagang walang jurisdiction ito. Hindi crimes against humanity. These are official acts. Kung may abuso, dito itry. Plus, yung pagpapadala kay Pangulong Marcos doon ay illegal, unconstitutional. At No. mamaya po tatalakayin natin yan. Pero alam nyo, Duterte po. Oo. Pangulong Duterte. Duterte pala, Duterte. Si Marcos Oo. hindi pa. Hindi pa. Hindi, ayoko rin. Ayoko Kung rin. gagawin man nila kay Pangulong Marcos yun, pagkatapos ng termino niya, Opo, tututulan wag naman. din po natin kahit sinong Pilipino. Ipaglalaban natin sila. Hindi dapat dalhin doon ng labag sa konstitusyon. Ayan. At mamaya po didiscuss natin kasi Opo. gina-justify ni Claire Castro eh. Alam niyo, napakapalad natin sa pagtatalaga kay Claire Castro. Kayo may gusto dyan eh. Hindi, kaya nga hindi, mapalad nga tayo. Ako'y natutuwa. Kasi alam niyo kung bakit? Bakit po? Napakababaw na abogado eh. Na napakadali mong kontrahin at salagin yung kanyang mga argumento. Hindi ka napapan eh.